a legacy that lasts. Okay? So, ano bang ibig sabihin ng legacy? Na-idea kayo? Anong ibig sabihin ng legacy? Pamana. Exactly. Okay, so pamana. Normally, kapag namatay ang isang taong mayaman, may maiiwan siyang kayamanan. At yun ang ipamamana niya sa kanyang mga anak. Di po ba? Pag marami siyang anak, paghahati-hatihan ng kanyang pera sa bangko, kung meron siyang pera sa bangko, kung meron siyang bayad lupa, or may kotse, something ganyan. So nakadepende yun sa taong namatay. Kung meron siyang last will testament, hindi mapunta kay ganito, ganyan-ganyan. Pero pag wala, paghahati-hatihan po yun ng kanyang mga anak. Pero nakakalungkot po, kapag ang isang taong namatay, ay may utang pa. Bukod doon, nakakalungkot yung pamilya, nakakalungkot, dubli kalungkutan yung mararanasan ng kanyang pamilya. Kasi syempre, gagastos sila dun sa lamay, di ba? Tapos may utang pa na babayaran. Nakakalungkot yung ganyang sitwasyon. So now, alam mo, papasalamat ako, meron akong St. Peter. Kasi konti na lang yung gagastusin ng pamilya ko. Handa na yung kabaong ko. Ayun. O, hindi masama ha. Ako nire-ready ko lang kasi lahat naman tayo, doon tayo pupunta. At hindi natin alam kung kailan yon. Ang sa akin lang, para hindi gumastos ng ganun kalaki yung pamilya ko. Yun. Kaya kung hindi ako nag-introduce sa inyo, pero kung may chance kayo, kumuha din kayo ng St. Peter. Hindi ako agent. Pero kung lahat kayo kukuha, baka mag-agent ako. Anyway, ayun. So, at tawag dito, sa taong namatay, napakahalaga po na meron tayong maiiwan. Meron tayong maipapamana sa kanila. But today, ang pag-uusapan natin ay hindi pamana ng kayamanan. Okay? Ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay hindi legacy na earthly, kundi legacy na spiritually or makalangit. Okay? So, ang message ni Lord sa oras na ito, mababasa natin sa New Testament, book of 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. So, babasahin po natin. Ang sabi dito, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, at ngayon may inilaan ang Diyos sa akin na korona ng katuwiran. Ibinigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng sa paghukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Basahin pa natin in English. NIV version. Verse 7, I have fought the good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Verse 8, now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Hallelujah. So, before we dive in po, so Word of God, history background muna tayo. Ayan na naman, history background. Okay. So, ang 2 Timothy ay sulat po ito ni Paul. Kanino? Kay Timothy. Okay. Sinulat ito ni Paul kay Timothy noong 66 AD. Pag sinabi yung AD, after death ni Jesus Christ. Okay? At sinulat ito ni Paul during ng kanyang pangalawang pagkabilanggo sa Rome. Under ito sa pamagitan ni Emperor Nero. So, ang sulat na ito ay final encouragement ni Paul sa kanyang disciple na si Timothy. Ito na rin ang huling sulat niya bago siya namatay. Or bago siya namatay. So, sa panahon na ito, si Timothy ay naglilid po ng church sa Ephesus. Okay?
Selkuk. I don't know how to pronounce. S-E-L-C-U-K. Okay? Selkuk. Ha? Ayun. A small Turkish town na may population po ng 38,159 people noon po noong 2022 pa. Pero ngayon, dahil 2026 na, I'm sure, nadadagdagan na yung mga tao doon. And located po ito in Western Turkey. Okay? So, dyan natin matatagpuan yung Ephesus. Gaya na sinabi ko, ang sulat na ito ay sulat ni Paul kay Timothy. Ito ay final encouragement ni Paul kasi malapit na siyang mamatay or papatayin. Ayon po sa research ko, si Paul ay namatay dahil, sino nakakaalam? Pinugutan po siya ng ulo. Yun. Pinugutan po siya ng ulo at namatay po siya noong 67 AD. Okay, kung sinulat niyo yung Timothy ng 66 AD, after a year, siya po ay namatay or pinatay. Now, sino nga ba si Paul? Alam ko kilala niyo si Paul. Pero mas i-highlight pa natin, mas lalo pa nating tawag nito, ididig kung sino si Paul. Okay? Saulo or Saul ang unang pangalan po ni Paul. Ipinanganak siya sa Tarso. Ito ay bansang Turkey. Siya ay nanggaling sa angkan ni... Sino may alam? Siya ay galing sa angkan ni... Benjamin. Tama. Ang bunsong anak ni Jacob. Si Paul ay mahigpit na sumunod sa kautusan ng kanilang mga ninuno. Sa edad na 13 years old, can you imagine, 13 years old, ipinadala na siya sa Palestine upang mag-aral sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel. Now, sino naman itong si Gamaliel? Post mo na tayo dito. Si Gamaliel was a highly respected Pharisee and Jewish legal scholar in the 1st century, known for his wisdom and moderation, who served on the Sanhedrin. Yung pinakamataas na tawag nito, mas mataas pa siya sa Pharisee. Okay? So, the Jewish High Court. So, malalaman natin na very famous si Gamaliel noong kapanahunan niya. At na-mention po yung name niya in Acts chapter 5. So, dahil mahusay ang nagturo kay Paul, naging dalubhasa din po si Paul sa kaysaysayan ng mga Hudyo, sa mga salmo at sa mga ginawa ng mga propeta. At nagpatuloy pa siya sa pag-aaral at naging abogado. Wow. Abogado pala si Paul. Yon. At isa din siyang miyembro ng Sanhedrin, ang pinakamataas na hukuman ng mga Hudyo na namumuno sa buhay at relihiyon ng mga Hudyo. Masigasig si Saulo or Paul sa kanyang pananampalataya at dahil dito walang lugar sa kanya ang kompromiso. Ito rin ang nagtulak kay Saulo or Paul sa pagiging sobrang relihiyoso. Dahil dito, determinado si Saulo na lipunin ang mga Kristiyano kasi para sa kanya ang turo ni Jesus ay taliwas sa turo ng kautusan. Okay? So, mababasa natin sa Acts, pinipersecute po ni Paul ang mga naniniwala kay Jesus nung panahon na yon. Sinusundan niya ito kahit saan magpunta para ikulong. Dahil dito, na-encounter po ni Paul si Jesus sa daan papunta po ng Damasco. Habang papunta siya sa Damasco, biglang kumislap sa paligid niya isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit at natumba siya sa lupa. Sino nakabasa ng story ni Paul? Mababasa natin na yung story niya in Acts chapter 19, if I'm not mistaken. Yeah, doon yung makikita yung story niya nung na-encounter niya, yung binabasa ko dito ngayon. Makikita niyo kung paano niya na-encounter si Jesus Christ. So yun,
natumba siya sa lupa, narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sino kayo, Panginoon? Yun ang tanong, yun ang sabi ni Saulo. Ako ang si Jesus ang iyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. So dahil po sa liwanag na nakita niya, siya po ay nabulag ng 3 araw. And then after 3 days, sinugo ni Jesus si Ananias na puntahan sa Saulo at sa pamamagitan ng panalangin, napuspos siya ng Espiritu Santo, muling nakakita at binautismuhan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Paul. Agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. So makikita natin through the life of Paul, 180 degree yung pag-transform ng buhay ni Paul. Bakit? Dahil totoo niyang na-encounter ang Panginoong Hesukristo. Okay? Kung ngayon, pag may nakita kayong mga Kristiyano na nag-transform yung buhay niya dahil na-encounter niya ang Panginoong Hesus. Alam niyo po kapatid, meron tayong mga Kristiyano nakikita na bakit walang transformation sa kanilang buhay is because sa totoo lang po, hindi po talaga nila totoo na-encounter ang Panginoon. Kaya walang changes po sa kanila. Okay? So ngayon, may idea kayo. Matatransform lamang ang life ng isang tao kapag totoo niyang encounter ang Panginoong Hesus. So at dahil dito, at dahil sa kanyang pananampalataya, naglakbay si Paul sa madaming lugar at pinangaral niya na si Jesus ay anak ng Diyos. Amazing si Lord, Dati hinahabol at pinapatay ni Paul ang mga Kristiyano. Pero now, tingnan mo, siya na yung nagtuturo, siya na yung naghahayag ng salita ng Diyos. So mababasa din natin na siya po ang halos sumulat ng New Testament po. Kung sino nakaalam kung ilang book ang sinulat ni Paul? Hala. Wala na. Okay. Kung makikita po natin, ang Old Testament ay nasa 39 books. Okay? Yung Old Testament, 39 books. Ang New Testament, nasa 27 books. Pero ang sinulat po ni Paul ay 13 books. Can you imagine? Ang dami ng 13 books ang sinulat ni Paul. At ang huling nasulat niya ay ang Book of Timothy. Yan po yung huli niyang sinulat. So bakit napakahalaga na malaman ng bawat isa sa atin ang buhay po ni Paul? Dahil siya ang topic natin sa oras na ito. Hindi si Timothy, kundi si Paul mismo. Okay? So ano po ulit yung title natin? Building a Legacy That Lasts. Now, building a lasting legacy by encouraging believers to live a life na may pananampalataya at purpose. Tapusin yung race dito sa mundo ng may pagtitiis at mag-focus sa eternal reward, the crown of righteousness. This legacy is not about personal accomplishment, but about remaining faithful to Christ and inspiring others to do the same. Ang resulta nito ay spiritual impact that leads to an eternal reward in the presence of God. So ano ba ang susi for building a lasting legacy? Of course, legacy service. Yan. Pagsiservisyo natin. So mayroon po tayong 5 points na pag-aaralan sa oras na ito. So building a legacy that lasts, we need to, number 1, fight the good fight. Kung mababasa po natin in 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought the good fight. Okay? So mag-focus lang tayo sa naka-highlight, yung naka-red. Okay?
Yan ang ibig sabihin. So, ang ibig sabihin sa Tagalog nito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. So, kung mapapansin po natin, si Paul, ini-encourage niya si Timothy based sa kanyang experience to fight the good fight. So, lagi po itong sinasabi ni Paul kay Timothy. Kung mababasa din po natin yung 1 Timothy 6 chapter 12a, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. So, in English po nito, fight the good fight of faith. So, ang praise na ito ay spiritual struggle and perseverance or pagtsatsaga. At ang required dito ay ma-maintain ang pananampalataya sa kabila ng mga challenges, temptation, and distraction ng mundo. Si Paul gumagamit po ng athletic contest and military struggle as a metaphor para po maiparating ang idea kung paano disiplinahin ang sarili para magpatuloy at magkaroon ng matibay na pagsisikap na kinakailangan sa buhay Kristiyano. Dahil hindi ito single battle, kundi habang buhay na laban. What I mean is, habang buhay na laban, hanggat nandito pa po tayo, hanggat buhay pa tayo dito sa mundo. So makikita natin sa buhay ni Paul kung anong hirap ang pinagdaanan niya. Wala nang ibang pang-karakter sa Bible ang nagpapakita ng kababaan ng loob habang nangangaral ng magandang balita. Wow! Sana ako din. In Acts chapter 20 verse 19, nasabi dito, buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Nakita niyo yung heart ni Paul? Ipinangaral ni Paul o ni Pablo ang Ebanghelyo ni Jesucristo, buong tapang na nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. So makikita natin na committed po si Paul. Committed siya sa kalooban ng Panginoon. Despite ng mga challenges at opposition na kanyang nararanasan. Hindi takot si Paul. Actually po, ibinigay ni Paul ang buong buhay niya sa paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Mula noong nagpakita si Jesus sa kanya, hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya dahil dyan, tinawag po siya na martir na tagasunod ng Panginoon. Kapatid, fight the good fight with all your might. Stand firm in your faith. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, stand firm in your faith. Stand firm in your faith. Ayan. Alam niyo mga kapatid, madami ka mang pagsubok na hinaharap, hindi ka po nag-iisa. Okay? Dahil lahat tayo na totoong Kristiyano o tagasunod ng Panginoong Jesucristo, tayo po ay sundalo. Araw-araw po tayong may laban. Naniniwala po ba, mga Kristiyano, na araw-araw tayo may laban? Minsan nga, oras-oras pa eh. Di ba? Ganyan tayo. Mga sundalo tayo. Kaya kapatid, be consistent with your action because building a legacy is a lifelong journey. Ang buhay ni Paul ay isang halimbawa para pagbutihin ang pakikipaglaban. Lumaban hanggang dulo or hanggang sa huling hininga. Yan po yung nangyari kay Paul. And naway ganyan din ang gawin natin, lumaban hanggang sa dulo. So building a legacy that last, anong gagawin natin? We need to fight the good fight. Now, sabihin mo sa sarili mo, I will fight the good fight. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ni Lord, gusto kong 30 minutes lang yung preaching ko. Praying na and hoping na matapos ko ito in 30 minutes. Kasi nasa number 2 na tayo. So number 2, building a legacy that lasts, we need to, number 2, finish the race. Okay? Finish the race. In 2 Timothy chapter 4 verse 7, ano yung nakikita niyo na
naka-highlight dyan. I have finished the race. Okay. So, pansinin niyo po ang sinabi ni Paul. Hindi niya sinabi na, I run the race. Ang sinabi, kundi ang sinabi niya, I finished the race. Diba? Hindi siya tumatakbo sa race, kundi tinapos niya ang race. Magkaiba po yun. Okay? Kapatid, hindi mahalaga kung paano ka nagsimula or kung ano ang ginagawa mo sa kasalukuyan. Ang pinakamahalaga, we need to finish well. Kung ano man yung nasimulan mo, finish well. Naalala ko dati, na-highlight tong finish well na to kasi isa to sa mga topic ni Annie sa amin nung time na kami po ay nag-fasting. I remember, first fasting ata natin yun. Ito yung topic mo, yun, finish well. Kaya hindi itong mawala sa akin, yung life ni Paul. Now, kapatid, gaya na sinabi ko, hindi mahalaga kung anong naumpisa natin. Ang mahalaga kung paano natin tinapos yung race. Amen? Gaya na sinabi ko kanina, si Paul po gumamit ng athletic competition as a metaphor to explain the spiritual discipline. Basahin po natin in 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. Susulat ito ni Paul sa mga taga-Corinth, okay? Or taga-Corinto. So, ang Corinth po ay isang modern city. Ang municipality niya po in Southern Greece. Sige nga, kung naalala nyo, saan natutugpan ng Ephesus? Wala na, hindi na nila alam doon. Turkey. Okay. Now, ang Corinth, saan natin matatagpuan? Sa Greece. Okay. At dito, ginaganap ang ancient Olympic. Okay? Sa Corinto. Olympic game. Alam niyo yung Olympic game. Alam niyo, di ba? Yun. So, nagsimula ito noong 776 BC. Ibig sabihin, wala pa si Christ. 776 BC in Olympia, Greece. Okay? So, sa Greece po nagsimula. So, nag-last ito until 393 AD. Okay? As a religious festival, honoring po sa god na si Zeus. Zeus. In-research ko, Zeus daw eh. How to pronounce? Zeus. Pero mali yung pagkalitan nyo nga yun. Kasi pag hindi ko alam yung pronunciation, ginugugol ko, how to pronounce this word. Ayun. Anyway, huwag tayo mag-focus dyan. Okay, so ginaganap ito every 4 years for 5 days. Okay? Every 4 years for 5 days, at sa bawat araw, iba't ibang laro, gaya ng running, long jump, wrestling, boxing, and chariot racing, or horse racing. Ganun po yung nangyayari. Daming kwento, no? Yan. Ganito po mag-expose ng Bible, ha? Bilang isang manglalaro na sasali sa isang competition, kinakailangan po dito ng matinding disiplina, kagaya na sinasabi dito ni Paul. Okay? Kailangan natin ng matinding disiplina sa sarili. Kasi hindi basta-basta ang pagdadaanan na training. Ito yung pinakamasakit. Ang iba po, halos umaabot ng 10 months ang training nila bago sila sumabak sa competition. Now, dito, sa 10 months na ito, dito sasanayin ng isang atleta sa matinding diet at exercise. Diba? Tayo nga, pray and fasting. Hirap na hirap na kayo? Paano pa kaya yung 10 months sa kanila? Atin 21 days lang. Sila may exercise pa. Grabe yung disiplina nila sa sarili nila, di ba? Pero tayo,
tayo 21 days lang. Parang hirap na hirap pa tayo. Lord, ako pang 4 days ko na to. Si Annie. Pang 4 days ko na. So, nakikita nyo kung gaano ang pagtitiis ng mga atleta nung panahon na yon. 10 days silang magda-diet, 10 days silang mag-exercise. Di ba? So, alam po natin na ang diet at exercise ang pinakamahirap na challenge. Kasi, syempre, pag nagtitrain ka, pag nag-exercise ka dyan, sasakit po yung mga katawan mo, di ba? Minsan, may mga pasa ka pa. Tapos, pagdating naman po sa pagkain, syempre, tansyado lang din yung kinakain mo. Kaya karamihan po sa atin, hindi tumatagal sa ganitong disiplina. Naniniwala po ba kayo dyan? Iba sa atin, magsasabing magda-diet na ako. Naku, isang araw pa lang, wala na. Meron naman iba nagsasabi na, ay gusto kong mag-exercise. Isang araw pa lang, wala na. Or minsan pagkatapos ng exercise, lumalangon na. Di ba? Hindi pa natapos yung isang araw, bagsak na. Bagsak na sa disiplina. Ayun. Yan yung pinaka-mahirap. Alam ko, relate ang lahat. Okay, so ang gustong ipaabot po ni Paul, hindi ganyan ang klaseng disiplina ang dapat nating gawin. Ang disiplina na gusto ni Paul ay tuloy-tuloy. Kahit masakit na ang katawan at puro pasa ka na. Di ba? Kasi sa disiplina ng training, diyan ka lalakas. Kaya magtiis ka kahit may ginataang tilapia. Ganon. Aray, Lord. Para sa iyo, Panginoon, we fight the good fight. So, kapatid, lagi po natin tandaan, we are running the race. Tandaan nito ha, we are running the race. And keep running the race. And we keep running our pray and fasting, mga kapatid. So, minsan, nangihina ka. Di ba? Nangihina tayo. Pero, dapat alam natin how to move forward. Huwag kang tumigil. Tandaan nyo, you will leave a legacy that lasts. So pag kumain ako dyan mamaya, sasabihin niyo, ay hindi, wala tong pananampalataya si Pastora. Natempt siya sa pagkain na ginataang tilapia. Kaya pag kumain kayo mamaya, bahala kayo dun ako sa taas. Oh Lord! Okay, so ang goal natin dapat is to make across the finish line and have an abundant entrance into the kingdom of God. Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, I will finish the race. Hallelujah! So to help us finish the race, kinakailangan natin to stay focused sa spiritual path. And our path is Jesus Christ and nothing getting distraction or giving up. Distraction yan. Oh Lord! Kahit nahihirapan ka na sa journey, yung kailangan mong labanan. Okay? Ulitin ko, focus tayo kay Jesus Christ as the goal and the model for the believers sa ating mga mananampalataya. Amen? So, nag-amen kayo, nag-agree kayo. Yun. So, bawat isa sa atin may iba't ibang purpose. Tandaan nyo yan. Iba't ibang race. Pero ang goal natin hindi para tumakbo lang, kundi magkaroon ng effort to reach the finish line. Kaya maging disiplinado at mag-focus tayong mga believers gaya ng atleta. We must to train, deny ourselves, and maintain self-control. Avoid losing your sight to the path, okay? Which is Jesus Christ. So si Paul, madaming pinagdaanan na training. Nagtiis sa hirap, nakulong because of his faithfulness and loyalty kay Jesus Christ.
Kapatid, let's follow His example. In 2 Timothy chapter 4 verse 5, ngunit ikaw maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. So, magtiis ka kapatid, okay? Para sa paglilingkod mo sa Panginoong Hesus at tapusin ang takbuhin mo. At takbuhin nating mga Kristiyano ay ipangaral ang magandang balita. Hallelujah! Now, build a legacy that lasts. We need to, number 3, keep the faith. In 2 Timothy chapter 4:7, I have keep the faith. So, keep the faith, ibig sabihin, to remain steadfast or maging matatag sa kanyang belief or kanyang paniniwala or principles despite sa mga difficulties. Ibig sabihin, you continue to believe and trust someone or something sa kabila ng mga challenges. At sino yung itatrust natin? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen? Faith is the act na panghawakan ang katotohanan tungkol sa pangako at karakter po ng Diyos. Kahit hindi mo lubos na naintindihan ang nangyayari sa paligid mo. This is about maintaining the unwavering faith and devotion mo sa Diyos, even through persecution and hardship. So manatili ka sa true teaching of God, panghawakan mo at paniwalaan ang kapangyarihan niya at magtiwala po tayo sa pangako ng Diyos. Amen? Kapatid, recognizing that God has a greater plan for you, understanding that opposition is a sign of greatness. Madami talagang sasalungat sa iyo kapag po ikaw ay followers ng Panginoon. But you have to keep the faith. Okay? To keep the faith, dapat mayroon tayong daily spiritual practice. So, anong gagawin mo daily? Magkaroon ka ng spiritual discipline like what? Prayer. Diba? Reading scriptures or reading your Bible and walking with other believers. Kagaya ng mga Bible study natin, online, yung face-to-face natin, or yung build group natin, at of course in church. Yun. Kasi makakatulong yung kapwa natin mananampalataya to encourage us. Okay, number 4. Building a legacy that lasts, we need to focus on the eternal reward. In 2 Timothy chapter 4 verse 8a, the crown of righteousness. Okay? So, koronang nakalaan sa koronang nakalaan sa mga matuwid. So, crown is another metaphor. Okay? The crown is symbolized victory. So, alam naman natin, pag makita natin yung sa pageant, like beauty pageant, di ba? Pag meron sila, pag sino yung nanalo, merong crown. Nakikita nyo, may corona sila. So, sa panahon nila, ang isang atleta po na nanalo ay makakatanggap po ng crown na wild olive branches or dahon. Kumbaga, kagaya po nito. Ayan. Kita nyo? Ganyan po yung crown nila nung kapanahonan nila. So, ito yung crown na matatanggap nila sa kabila ng hirap na ginagawa nila. Imagine mo, 10 months sila nag-exercise, diet, tapos pag nanalo sila, ganyan lang yung makukuha nilang crown. Ganyan lang yung makukuha nilang reward. So, ang reward na yan, alam naman natin yung kahoy nabubulok. Yung reward na yan ay nabubulok. Hindi siya tatagal, kaya panandalian lamang. But, ang sabi po ni Paul in 1 Corinthians, sa chapter verse 9 to 25, dito po tayo sa highlight ng babasa, gantimpalang panandalian lamang, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. So kung nag-i-effort sila dati, kung nag-i-effort yung isang atleta para sa nabubulok
tayo dapat mag-effort tayo doon sa hindi nabubulok or habang panahon. Ulitin ko, ang sanga ng olive ay hindi tumatagal. Kasi nabubulok yan. Pero ang sabi ni Paul, dito sa verse na yan, hangarin natin ang panghabang panahon na gantimpala or reward. So now, ang isang atleta po na dumadaan sa training, iba't hirap ang kanyang pinagdadaanan para maging malakas. At nang sa ganon, sa oras ng competition ay manalo siya. At matatanggap niya ang reward. Kailangan dito ay, ano nga kailangan natin dito? Disiplina. And si Paul po, kinumpara niya ang buhay niya Kristiyano sa atleta. Tayo mga Kristiyano, dumadaan po tayo sa proseso. At ang proseso po ay hindi madali. Masakit po yan. Pag tinama ka ng mentor mo, di ba masakit? Minsan pag mataas pa yung pride mo dahil ayaw mo na tinuturuan ka, sa sobrang taas ng pride mo, ayaw mong dumaan sa proseso, lumalayas ka. Pero every time na tumatakbo ka, anong mangyayari pag tumatakbo ka? Hindi naaayos kung sino ka. Hindi naaayos yung puso mo. Hindi ka natututo kung paano mag-obey at kung paano mo i-honor yung leader mo. Kaya napakahalaga po, meron kayong mga leader sa bell group nyo. Kung ano yung sinasabi nila spiritually, lalo na sa mga Bible study nyo, obey them. Nag-obey kayo sa kanila. Kasi kung anong pinapakita nyo sa kanila, yun din ang pinapakita nyo sa Panginoon. Tandaan nyo, sila ang ginagamit ng Diyos upang alagaan kayo spiritually. Kaya makinig po kayo. Now, kaya para po ma-overcome natin ang lahat, kailangan mayroon tayong pananampalataya at disiplina. Self-control para matanggap natin ang reward. At handa po dapat tayong magtiis. Kapatid, hangarin natin ang eternal reward. Huwag yung nabubulok. Lahat pa ng pagtitiis natin mga Kristiyano, dito yung reward natin doon sa langit. Focus on what lasts forever. Huwag lang dapat tayong tumakbo, but to finish well our journey here on earth. Dapat focus tayo sa reward and standing before the Redeemer. Number 5, building a legacy that lasts, we need to inspire others. In 2 Timothy chapter 4 verse 8b, to all who have longed for His appearing. Sa Tagalog, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. So, now, may question ako dito. So, paano mananabik ang lahat kung wala namang nag-i-inspire sa kanila? Kaya last point natin, inspire others. Si Paul, inatasan niya si Timothy na mangaral ng magandang balita. In 2 Timothy chapter 4 verse 1, ang sabi dito sa salita ng Panginoon, inatasan kita. So ako lang po naglagay dyan ng may open and close parenthesis para maintindihan yung inatasan. Ang inatasan po ay charge or commission. Okay? Inatasan kita. Or inatasan kita sa presensya ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. Now in verse 2, maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral, pagsabihan ang mga tao sa mga mali nilang gawain. Kaya pag nakikita namin na mali ang ginagawa niyo, obligasyon po namin ng mga leader na pagsabihan kayo. Kasi yan po nakasaad sa salita ng Panginoon. Continue. At patatagin ang pananampalataya nila sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Yan po yung sinabi ni Paul kay Timothy. So kung mapapansin niyo, the legacy
ni Paul, pinapasa niya po kay Timothy. Ito yung ginagawa ko, Timothy. Pinapasa ko na sa iyo. So, ang huling sulat ni Paul kay Timothy ay para itong last will testament niya. Bago siya mamatay, ito ang bilin niya. In verse 2. Ito, dapat maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan ng mga tao sa mga maling nilang gagawin at patatagin ang pananampalataya nila sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. So yan po yung ini-encourage ni Paul kay Timothy. Now, ito po ang dahilan kung bakit sinulat ni Paul ang 2 Timothy. Para encourage at inspire ang kanyang anak sa pananampalataya. Lagi nating tandaan to inspire others. Meron po tayong to inspire others, kailangan po, our life is a pattern to the next generation. Kaya napakahalaga po na ang buhay natin ay parang pattern. Lalo na kapag ikaw ay magulang. Pattern ng ating mga anak. Pattern ng mga tao sa paligid po natin. Kaya mag-ingat tayo sa mga steps na gagawin natin sa buhay. Si Paul naglingkod sa Panginoon na iniingatan ang kanyang pananampalataya. Now, in 2 Timothy, sabi dito ni Paul, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Yan ang sinabi niya. Kaya tayo din, dapat mag-ingat din po tayo. Ingatan din po natin ang ating pananampalataya. Kaya, kapag tapat ka, iniingatan mo. Amen po ba? Now, sabi mo nga sa katabi mo, maging tapat tayo sa pananampalataya. Amen. So, every time na may hinahakbangan ka, huwag puro ang sarili natin ang isipin natin, kundi ang mga anak natin at ang mga tao sa paligid natin. Ito yung nakakalungkot. Madaming mga magulang na nagsasabi sa kanilang, anak, huwag mo gawin yung ginawa ko. Diba? Pag may mali kang ginagawa, anak, huwag mong gawin ang ginawa ko. Pwede naman baliktarin, di ba? Pwede naman natin sabihin, anak, mabuti yung ginawa ko. Ito ang tularan mo. Hindi yung puro negative. Papasok sa anak mo, puro negative. Ay, huwag mong gawin itong ginawa ko ha. Instead, pag may makita siya, anak, ito yung tularan mo. Ito yung mabuti kong ginawa, ito yung tularan mo. Diba? Doon ka sa positive. Kasi baka lumalaki yung anak mo, yung sinabi niya, okay din naman kasi maging guide nila. Pero ang mas maganda yung ituro mo yung kabutihan. Amen? Kasi tayo po ay nagsisilbi na magandang halimbawa sa kanila. B. Our obedience to Christ inspire others. So alam niyo po kung ano po yung nakaka-inspire, yung taong sumunod po sa Panginoon. Yung makita mo yung kapwa mo, naggrabe yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Di ba nakaka-inspire sila? Lalong-lalo na si Paul, di ba? Sa life niya, mamamatay tao siya, tapos biglang, nagsishare na agad ng Word of God. Di ba? Gaano sa kanya kahirap na mamamatay tao siya ng mga Kristiyano dati, tapos biglang nagturo siya ng salita ng Panginoon. Sino sa tingin niyo maniniwala sa kanya? Hirap siya sa ganong sitwasyon. Pero hindi siya tumigil. Kundi, wala siyang inaksaya na panahon. So, sabi dito, our obedience to Christ inspire others. Yung makita nyo po, yung makita po natin, yung mga anak natin, na sumusunod sa Diyos dahil naging magandang impluwensya tayo, di ba po masaya? Masarap po sa pakiramdam. Pero paano mo ma-inspire ang anak mo sumunod sa Panginoon? Ikaw mismo hindi sumusunod sa Diyos. So para maipasa natin, maipamana natin sa anak natin na may Diyos siya, dapat unahin muna natin ang sarili natin. Di po ba? Nasa atin po ang simula.
para makapag-inspire po tayo ng tao. Now, number 3. Our service to Jesus charge others to the same. So si Paul, sinasabi niya kung ano yung ginagawa niya. Sabi niya, Timothy, sundin mo itong mga ginagawa ko. Inaatasan kita na gawin mo yung mga ginagawa ko. Ini-inspire kita, ini-encourage kita. Yun po yung sabi ni Paul. So alam niyo po, na story po ng buhay natin, kapatid, ay pwedeng maging inspirasyon ng iba. Kung ikaw ay may anak, pwede mong sabihin, anak, inaatasan kita. Kung ikaw ay mga leader, anong ginagawa mo? Bakit mo tinuturoan yung mga disciple mo to become a leader? Kasi hindi naman sila magiging leader kung hindi sila natuturuan eh. Diba? So, nag-i-inspire tayo. So, kung anong tayo, pinapasa natin sa kanila. Medyo matagal man ang proseso, but huwag tayong tumigil kasi one day, they will become a leader too na magagamit ng Panginoon. Si Paul walang anak, pero madami siyang anak spiritually. At isa po dito si Timothy. Na inatasan niya, sundin mo ang ginagawa ko. So dahil ang isang tao na susundin ng Panginoon, kapag sinunod po natin ng Diyos, hindi po tayo magkakamali. Nagkakamali lang naman tayo pag ang desire lang natin, yung sarili natin, sundin natin yung ating mga kagustuhan. Pero every time na susundin po natin ang Panginoon, hindi po tayo magkakamali. Kaya lang, katigasan ng ulo natin, luminis tayo, ayan, nakakaranas tayo ng mga consequences. Diba? So nawa tayo ay maging inspirasyon ng mga tao sa paligid natin na pwede nilang gayahin kung ano yung ginagawa natin. At pwede nating atasan sa gawain ng Panginoon. Kung meron kang tinitrain ng mga disciple, o ito yung ginagawa ko, anak, gayahin mo to. Diba? So sa buhay ko ngayon bilang pastor, ako po ay nagpapasalamat sa buhay ng aking butihing pastor and mentor. Wala man siya dito. Hi, Tay. Ayun. So, naging inspirasyon ko po ang aking, ang aking mentor kung paano sumunod sa pagtawag ng Diyos. Kung paano mag-focus sa Diyos at manatili sa pagtawag niya sa akin. Sa tingin niyo po, pag hindi po ako na-train, kung hindi po ako tinuruan, magiging pastor din po ba ako? Hindi. Hindi ba natatakot yung mga mentee ko? Pastor yung nagtuturo sa akin, baka gusto din niya maging pastor ako. So, pastor po yung nagturo sa akin. Pastor po yung mentor ko. So, naging pastor po ako. So now, ito po yung aking butihing mentor, si Pastor Ken. Or si Tatay Ken. Yan po. For 5 years, na pagtuturo niya sa akin, naging pastor ako. Pero sa 5 years na yon, mahabang story po. Ilang beses ko po yung tinagpuan. Binlock ko pa nga yan eh. Pero huwag kayong tumawa. Lahat ng ginagawa niyo sa mentor niyo, aanihin niyo, doble-doble pa. At lahat yun, inani ko. Kaya mag-ingat po tayo kung paano tayo mag-respond sa mga mentor natin. Kasi kung paano tayo sa kanila, one day na maging leader din kayo, yun din po yung aanihin niyo. Kasi nga, di ba, kung ano yung tinanim, ang siyang aanihin. So dapat magtanim tayo ng kabutihan para aani tayo ng kabutihan. Kasi kung magtanim ka ng kasamaan, syempre, gano'n din yung inyong aanihin, di po ba? So, yun. So, ako po yung nagpapasalamat sa aking Tatay Ken sa walang sawang pagtuturo, pagkukurik, pagdidisiplina, at pagmamahal sa akin at sa lahat ng kanyang mga anak. Alam niyo po, in 6 years na nakilala ko si Tatay Ken, marami na po siyang anak ng mga pastor at isa po ako doon. Grabe no? So makikita niyo po yung legacy, yung pamana na
na naibigay niya or pamana na naibilin niya sa mga anak niya. Hindi pa siya patay. Pero nakita niya na minamana na ng kanyang mga anak kung ano yung itinatanim niya. Di ba? Ang sarap makita. So now, dahil pastor ang tatay ko, sinasabi din niya sa akin, anak, inaatasan kita. Ito yung gagawin mo. Ganon. Like Paul and Timothy. Paul, sabi ni Paul, Timothy, ito yung gawin mo. Diba? Alam niyo po, ang ginagawa lang nila ay para maihayag ang salita ng Panginoon. Lahat kayo, hindi naman niyo kailangan maging pastor eh. Pwede naman kayo mag-share ng Word of God, kaya huwag kayong matakot. Okay? Nakahinga. Pero maging pastora din yan. Ayun. Yan ang hindi niya hindi niya kayang takbuhan. One day. Yun. So dito, makikita ko din sa life ni Tatay Ken, hindi po siya binigyan ng sarili niyang anak. Kasi until now po, binata yan. Hindi lang kami pinagtagpo. Niligawan ko yan. Ayaw niya sa akin. High standard daw ako. Joke lang. Ayun. So, yun. Kaya, wala akong masasabi sa Tatay Ken ko. Madami man siyang pagkakamali sa buhay, pero ang maganda lang dito ay, ang na-inspire ko sa kanya, ay hindi po siya tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. So, yan din po yung lagi niyang sinasabi sa akin. Kahapon, kagabi po, kausap ko siya bago po ako pumunta ng week service. I talk to him, tayo pag-pray mo muna ako bago ako pumunta ng week service. Gusto ko po ng blessing galing sa inyo. So, pinag-pray niya ako, isa doon sa prayer niya, na huwag daw sana akong tumigil. Kasi kilala niya ako eh. Ayun ang mga leaders dito, kilala din niya ako. Kilala din nila ako every time na I'm not okay. But I'm so grateful sa life nila. Kasi wala akong accountability pastor na nakakahalubilo dito. But God is so good to me. Kasi pinadala niya ako ng mga mentor na kayang umintindi sa aking sitwasyon. Yun. Kaya ako'y nagpapasalamat sa kanila. Thank you so much sa mga leaders ng Journey Church Bahamas. So dito po ako magtatapos. Sabi ko 30 minutes lang. So dito po ako magtatapos. Ito po ang iwan ko sa inyong lahat. And pay attention po kung maaari. Building a legacy that lasts involves service. To serve, dapat po may puso ka to create something meaningful para sa Diyos. Building strong relationships sa mga taong dinala ng Diyos sa buhay mo. Mentoring others at mamuhay ka gaya ng sinabi ni Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. A legacy is not just a memory. It's echo of our service and faith to give impact sa mga taong nakakilala po sa atin. The word legacy ay 6 na letra lamang po. Nag-e-echo ito hanggang eternity. Kung meron tayo na ipamamana ng maayos sa mga anak natin o sa mga taong nakapalibot sa atin. This is not about fame or kayamanan. It's deeper, more personal. This is about your story, buhay mo na nakikita ng iba. Now, pag-isipan mo ito kapatid, ano ba ang gusto mong maiiwan? Just to remind you, it's not just about what you achieve. It's how you influence the world. Ang legacy mo hindi nakasulat sa bato. Nakasulat ito sa puso ng mga tao. Ito yung impact mo na nagawa sa mga taong nakakilala sa iyo. Yung mga taong nakapaligid sa iyo. And now, ask this question sa sarili mo. What legacy do I have to create?
Ngayon po ako sa inyo na quotes. Your action today are like seed in a garden. What you plant now blooms tomorrow. Ang ganda po, di ba? Kaya mga kapatid, I encourage you. Simulan nyo na ngayong magtanim. Para bukas, meron na kayong makikita. Merong uusbong, kumbaga. Kaya when you serve, you leave a mark. It's not about what you get, it's about what you give. Ang message na ito ay narinig mo para magsimula. Because each day is an opportunity to serve, to impact, at mag-iwan ng marka. Remember, your legacy is not just for you. It's a gift to the future. A testament to the life you live and the difference you made. Kapatid, piliin mong maglingkod o mag-serve. Because serving to God is a path to a legacy that truly lasts. Because in the end, the legacy you build is the life you lead. Hallelujah. Tayo po ay tumayo at magdasal. Let us pray. Father God, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa opportunity, Lord, na marinig namin ang inyong salita. Na nagbibigay sa amin ng katotohanan kung ano ba talaga ang pwede namin maipamana sa mga anak namin, sa mga pamilya namin, sa mga taong nakapalibot sa amin, Father God. Lord, ang pananampalataya namin sa inyo, ang siyang makikita ng mga kapwa namin, ang siyang mag-iiwan sa kanilang mga puso. Kaya Father God, lahat ng mga anak mo na naririto right now, dalangin ko, Ama, na magkaroon sila ng pananampalataya na kagaya ni Paul. Nagtiis sa kahirapan, hindi tumakbo, kundi dinisiplina ang sarili para sa pagmamahal at pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Father God, marami man po kami mapagdadaan ng hirap sa buhay. Maraming challenges, maraming temptation, maraming condemnation, maraming persecution. But remind us, Father God, na ang lahat ng ito ay pagdadaanan ng isang tunay na Kristiyano. Dahil simula pa lang sa iyong anak na si Jesus, samot-sari na ang kanyang pinagdaanan dito sa mundo. But He still nagpatuloy, sinunod ang kalooban mo. Kaya Ama, wala kami ibang hiling, kundi ang maging kagaya din ng Panginoong Jesus, na sundin ang kalooban mo. Like Paul, like Timothy, they finished well. Yung race nila, Panginoon, tinapos nila. Hindi lang sila tumatakbo, kundi tinapos nila ang race nila. Father God, lahat po kami ngayon na may journey. Dalangin ko, Ama, na matapos din namin ito na may pananampalataya. Because one day, our reward is in heaven. Yung presensya mo ang makasama namin. Ang makasama namin yung mga mahal din namin sa buhay, Father. At while nandito pa kami sa mundong ito, dalangin namin, Ama, na patuloy mo kaming maging ilaw ng mga tao sa paligid namin. Na wala silang makita, Lord, kundi kung paano kami maging matibay sa aming pananampalataya sa inyo. At sa lahat po ng mga leaders, Father God, dinudulog ko po ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa mga tao na nililid namin sa inyo. Patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan, Ama. Bigyan kami ng puso, Panginoon, na magkaroon ng consistent sa aming mga ginagawa. Because
lahat ng aming ginagawa, Lord, is to glorify you. Binabalik namin ang lahat ng ito, Panginoon, sa iyo because we love you. And salamat dahil bago namin ikaw minahal, kami muna ang minahal mo. Kaya, Father God, tulungan mo yung mga anak mo, yung mga leaders, Father God, na maturo namin ng maayos, ayon lamang sa katotohanan, sa salita mo sa iyong Biblia, Panginoon, ang maituro namin sa kanila. Hindi sa sarili lang namin, Panginoon, na kakayahan at pag-iintindi, Father God, kundi ayon sa iyong conviction, ayon sa turo ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang nananahan sa amin. Kaya, Lord, we pray, Father God, hindi emosyon namin ang masunod, kundi ang maririnig namin, your voice. Maririnig namin yung boses mo, clear and loud in Jesus' name. At sa mga tao, Panginoon, sa mga anak mo na dinala mo dito upang turuan sila, i-disciple sila, Father God. Lord, patuloy ka pong kumilos sa kanilang mga puso, Ama. Dalangin ko, wala kang ibang hinihingi, Panginoon, kundi na mag-grow sila spiritually in the name of Jesus. At maging committed din sila, Panginoon, na makinig ng inyong salita. Father God, ang iyong mga salita, Panginoon, ay siyang makapangyarihan na makapagbabago ng kanilang puso. And we pray, Lord, na i-pray kanila ma-encounter sa kanilang buhay in Jesus' name. Because sa pag-encounter namin sa inyo, merong transformation na makikita. Kaya, Panginoon, patuloy mo pong kahabagan, kaawaan ang mga anak mo. Huwag niyo po silang hayaan, Panginoon, na kumilos yung kalaban sa kanila. Bagkus, Lord, ikaw yung lumaban para sa kanila. In Jesus' name. Patuloy mo po kami, Ama, na proteksyonan. Patuloy mo kami, Panginoon, na i-cover ng iyong banal na dugo, Father God. At kung ano man ang narinig nila, Panginoon, dalangin ko na maitanim ito sa kanilang puso at maalala nila kung ano yung legacy na maglalast, Father God. Kung ano yung maipamana namin sa mga anak namin, sa pamilya namin, Father God. Lord, maraming salamat. Dinudulog din po namin sa inyo, Ama, yung mga kapatiran namin na hindi pa nakapagsimba, na patuloy pa rin nagtatrabaho. Lord, we pray na sa mga susunod na mga pagsamba namin sa inyo ay makakasama na sila. Patuloy mo po silang proteksyonan, patuloy mo po silang alagaan, Panginoon, at ilayo sa kapahamakan. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat po sa araw na ito, Father God. We thank you, God. Ikaw po ang ita sa buhay namin. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen.